Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang paggigisa nga kay Kataroha sa loob ng Senate hearing. Dito nga natin makikita mga kaibigan, matapos nga ang hearing na ito ay kinausap mismo ni Tolentino at Robin Padilla sa loob ng sasakyan itong si Kataroha na ito, at talagang may inamin nga si Kataroha dahil sa kanyang sinabi na natatakot na siya dahil pinagbabantaan ang kanyang buhay kung maisisiwalat ito sa loob ng Senado. Kaya naman talagang napakatindi ang ibinulga ni Kataroha na kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng Bucor Bilibid kay Tolentino at kay Robin Padilla. Dito natin mapapatunayan mga kaibigan na meron pa rin mga senador na talagang tinututukan ang kaso na ito, kung ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng Bucor Bilibid nang mabigyan ng tamang hustisya. Dito pa nga natin mapapansin mga kaibigan na halos manggalaiti nga sa galit itong si Senador Robin Padilla at halos susugurin pa di umano itong si Kataroha at sasapakin na sana. Ngunit talagang ang tigas kasi ng ulo ni Kataroha na ito, ngunit lumambot ang kanyang pag-uutak at talagang inamin kay Tolentino at kay Idol Robin Padilla kung ano nga ba talaga ang totoong nangyayari. Dahil kung titignan natin mga kaibigan, linabas na nga ang totoong footage ng pagtakas ni Kataroha na kung talagang sumabit ito sa truck ay talagang bakit ito nakalsot, dahil meron salamin na nagche-check sa mga truck pag lumalabas ito. Kaya naman talagang nagkaroon ng kababalaghan at pinatakas ito dahil nagkaroon ng matinding bayaran. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ano ba ang English sa mahiwaga? Mysterious. So even after the reenactment, sir, hindi na untangle ng mga... Nandun ba kayo kanina nung kinunan ko ng litrato yung kahit nasa ilalim siya lumalabas yung t-shirt? Wala kayo doon no? Kasi di ba naglagay ng mirror doon sa ilalim ng truck. Nakalabas siya doon Yung sabi ko, wala siyang damit siya. Naghubad siya ng damit na nakalabas na ng gate. Hindi nyo na-tape yun? Wala kayo doon? Okay. Ang tinanong ko lang sa kanya, kailan ka naghubad ng damit? Paglabas po ng gate. Hindi ka makakapaghubad ng damit, ng t-shirt na nandun ka sa loob ng maliit na compartment ng truck. Tama. Akin na yung cellphone ko. May picture ako. Kinunan ko yun ng cameraman ako kanina. Kinunan ko yun ng picture. Kahit nandun siya sa loob, ayan lalabas yung t-shirt. Ito yung camera. Pag kinunan mo ng picture, pag kinunan mo ng yung salamin sa ilalim, lalabas yung naka-orange. Pero sa wala daw naman kung salamin, di ba ang kwento niya, walang nag-mirror sila nagtatap. Pero ang sabi ng Bucor, nag-mirror sila. Ayun! Yun ang sinasabi ko mga kaibigan. Yun yung hinahanap natin na statement, guys. Hindi lang successful ang mission nila, sabi ni Shinex doon. Oo, hindi nga successful yun nga yun Oh no, bakit kaya no-show si Boying? No? Asa na ba si Boying? Ba't parang hindi na natin nakikita, guys? Ano na kaya nangyari doon? Hoy, Sekretary, asan ka na? Nagkagulo na yung mga bata mo. Di ba? Asan na kayo si Secretary Boying? Wala. May balita ba kayo, guys? Kasi parang wala yata. Parang walang press con hanggang ngayon. Kasi madalas yung mag-press con Ano naman kayo nangyari doon? So mga kaibigan, ito yung hinahanap natin, guys, na statement. Kasi di ba sabi natin, bakit walang mirror? Yung salamin, ginaganon sa ilalim ng kotse para makita kung mayroon bang mga pasabog yung mga, o kaya may nagtatago ba sa ilalim ng kotse? Meron palang mirror mga kaibigan, ginagamit ng Bucor. Sabi ni Senator Tolentino, SOP pala talaga nila yan. So ibig sabihin, guys, hindi po talaga siya nagtago dun. Kasi may mirror Ginaganon daw yung mirror, sabi. Diba? So kitang-kita siya dun, guys.
Kung may nagtatago na tao dun sa sa ilalim ng truck, yun ang hinahanap natin na statement. O ngayon, sinabi na ng Bucor, SOP pala nila yan. Oo, pati si Abalos, wala na rin, no? Asa na ba sila? Hinahanap bigla, no? Asa na sila? Mukhang nagtatago yung mga yun, kasi nagkagulo na sa Bucor. Oy, pero nakakatakot yung nakakatakot yung mga guys, yung mga nakatakas na notorious. Sino kaya yun? Di ba, nakakatakot yun, no? Sino kaya? Hindi natin alam kung sino yun, eh. Dapat talagang maano nila yan sa susunod na hearing, no? Kailangan malaman yan kung sino yung mga notorious na yun. Delikado tayo dito. SOP yun doon. Paano ibig sabihin nito, sir? Hindi visible yung kwento niya na sila in-attract siya. And bakit po natin kailangan sa detalye po? Tama ba? Tama yung kwento niya, makatutuhanan ba o hindi? Ano yung gusto niyo pong i-establish? Na may posibilidad na hindi ganun na nangyari. Yun. May posibilidad na hindi siya nandoon kasi may kalayuan yung mainit talaga, may kalayuan yung sa pinagmulan hanggang sa C6. At saka paano mo malalaman na nasa C6 ka na? Nakabaluktot ka lang doon. Di ba? Magkakamukha naman yung kalye. Hindi posible, sir, na hindi siya makita kung nandun siya talaga sa Hindi ka tatagal. Kasya siya talaga doon, sir. Nagkasya siya kanina. Wala kayo kanina pero hindi ka tatagal. Sumakit na nga yung likod niya eh. Mainit. Sino ba yung nandun kanina? Ayun, nandun siya oh. Paano? Maraming parang Hollywood, parang Bollywood, parang sine. Sir, bukod po dun sa kwento ni sa kwento ni Miguel, ano po yung makikita ninyo mga indicator na nagsising ka? Hindi nag-jibe yung nandun naman kayo, hindi nag-jibe yung motibo niya sa risk na ginawa niya. Yung motibo lang niya, sangayon sa kanya, ay bored siya. Bored siya. Nabuburyong siya. Kaya siya, ang laki ng risk. Ang laki ng risk. Ngayon, ang sinasabi niya, marami na raw nagbabanta sa buhay niya. Yun yung kapalit nung freedom from boredom. Diba? Parang hindi mo ma-against human nature yun. Bakit daw po siya pinagbabantaan? Marami nangyari na kasi ngayon eh. Maraming mga privileges na wala, giniba na yung mga kubol. Okay, because... Kung nandun kayo kanina, wala kayo doon kanina eh. Hinihintay ko yung kayo kanina doon eh. Ayun. Pwede mag-shift lang dito kay LV. LV. Ano yung kasi kanya-kanya, may mga polygraph test, may mga acceptable sa polygraph. Pero sir, ano yung nakikita yung direction? Ano yung mga kailangan talagang improve sa isang bahay? Yung kanina nabanggit ko, yung JMC, tama yung JMC 15-05. Sabi ko, yung inamin naman ng DSW, Dole, na hindi na na-activate yung interagency. May interagency eh. DILG, PNP, Dole, DSWD. Sinasama ko ngayon ng CHR para regularly malaman kung sino yung subject of abuse, sino yung nagbabiolate sa kasambahay law, sino hindi nagre-register, etc. etc. Medyo nagkalimutan na yung maganda yung circular dati noong 2015. Nagkalimutan na, nagkabulagaan kanina eh. Hindi nga alam nga ng mga bagong opisyal. Pero ang PNP, may datos sila. Ano yung pag-asawa, mas na-text message lang na excuse yung binigay. Next time, ang sabi nyo nga, So yun nga yung dun guys eh. Yun nga yung pinaka dun eh. Pinaka controversial dun. Or pinaka hindi ka panipaniwala. Kasi ang ginamit niya na reason guys, naburyong na daw siya. Kaya hindi po sila niniwala eh. Bino mo, yun lang yung reason mo.
naburyong ka, na-bored ka na sa loob kaya ka tumakas. So, sino namang maniniwala sa'yo? Dahil ang sabi niya guys, wala daw siyang dalaw. Wala siyang dalaw, naburyong na siya, na-bored na siya, kaya naisipan niyang tumakas. So, dun pa lang guys, malalaman mo na itong sinasabi po ni Kataroha ay wala po talagang saysay. Kasi, grabe naman yung reason mo, na-bored ka lang, parang pinaglaruan mo lang yung maximum bilibid, pinaglaruan mo lang dahil na-bored ka. Sige nga, subukan ko nga tumakas kasi bored na ako eh. Tapos bigla kang nakatakas oh. Ganun ka kaswerte, nakatakas ka dahil na-bored ka sa sarili mo. Yes, mababaw ang kanyang rason. Napakababaw. Kaya lalo tuloy nagsuspetsa itong mga lalo na si Senator Tolentino. Lalo po siyang parang suspetsa po kay Kataroha. Kasi kung ang reason mo lang na bored ka, medyo hindi po talaga valid yun eh. Nainip lang kasi walang dalaw, no? Parang sinubukan lang eh, parang gano'n eh, no? Parang pinaglaruan lang. Oo, mababaw na dahilan, ayon, no? Mababaw. Palpak na naman ang script, no? Palagi naman silang palpak. Hoy, Lichen, kumusta ka na dyan, Sir Pudinet? Di ba sinabi ni Kong Tevez na may pinalayang PDL si Bonjing? Yun nga yung delikado dun eh, kasi ang sabi dito sa secret meeting nila, meron daw notorious. Sabi pa nga ni Tolentino, nakakatakot eh. Sino kaya yun? Unbelievable! Isa sa na sila. Yes. Dito lang kami, ano yung magiging repercussions? May coercion na yan. We will use the coercive subpoena powers of the Senate. Pero bukas may hearing eh. Hindi ko alam kung dadalo sila. Kasi kung sinasabi nilang hypertensive sila ngayon, baka bukas dadalo na sila sa piskalya. May hearing na bukas. So may mga consequences na yun. Pero yung follow-up hearing na sir dito sa Pwede. Baka next week. Tingnan ko yung schedule. Kasi hinihintay ko rin yung Board of Inquiry ng Bucor tungkol naman doon sa Kataroha na palabas na rin. So, po yung nakikita niyong legislation kay Kataroha, LB, saan? LB. Tapusin ko na lang, sir. Sa taas, siguro taasan yung penalty at saka siguro, yan tama yung sinabi kanina na may hotline na rin yung mga kasambahay. Hindi siya sumweldo ng simula 2017 hanggang ngayon, kahit piso. Nasa batas yung registration eh. Nandun yun sa batas. Nasa batas. Sabi ng DSWD, kailangan daw mag-orientation uli yung mga kapitan. So, tama-tama lang itong parating na barangay election. Pagkatapos siguro, kasama yun dun sa training kit na ito yung role nyo sa ganito. Pero yung walang insurance, sir, dahil dun sa failure niya to collaborate, Meron. Nandun sa batas. Nasa batas. Yes. And then to maintain a database. Nasa batas. Pero sabi niya pa, Meron. Nagre-register lahat ng kasambahay sa barangay ninyo. Pero di ba sabi niya kanina ang excuse niya, hindi nila na-check kasi wala silang sasakyan. Yung mga ganon, yung lack of resources, legitimate reason. Hindi, pero mukhang maliit na barangay lang yon. Mukhang maliit lang. Hindi naman kalakihan siguro ang barangay yon sa So, hindi excuse yun. Yung gaps, siguro yung gaps doon yung fine na 10,000. Masyado maliit yun. Parang lumalabas na 2 buwan sweldo lang ng kasambahay yun. Jail terms. Ayun, dapat. No bail naman eh. No bail naman pag serious physical injuries eh. Nandun lahat yun sa batas. Nasa batas lahat yun. So, pero sino, Sir Alman, dapat sa barangay para i-enforce yung batas to protect the kasambahay? Alam nyo sa barangay, sa structure ng barangay, meron ding barangay social welfare officer. So kasama yun dun eh.
Kasama yun doon eh. Kasama yun doon sa universe ng trabaho nila. Siguro nakaligtaan o yung familiarity na with mga influential people siguro sa barangay yung sina Ruiz. May gasolinahan, may tindahan ng prutas at saka ng karne. So, ano po? Wala. Doon pa lang, bayan. Sir, hindi ano doon mga barangay captain siguro na kailangan nila mag-maintain ng database. Kasama yun sa, kasama sa trabaho nila yun eh. Kasama sa trabaho nila yun. Sir, yung sa Dole, kasi parang tinalo pa nga sila ng PNP. Nang? Yung parang tinalo pa sila ng PNP. Yes. Wala rin. Yun na yung sinasabi ko noon na excuse me, tinanong ko kanina, saan ba opisina nyo? Malate. Paano ka magre-reklamo sa Malate kung nasa Mamburao ka? Nasa Nauhan ka, nasa Socorro ka. Diba? Nasa Polo ka. Pola. O, layo. Malate pa. Mali. Hindi dapat nandun yung nandun dapat yung opisina sa Mimaropa. Yes, yung mga social welfare officer ng munisipyo, barangay, ay dapat updated. Pero walang excuse eh. Hindi excuse yung COVID. Kain muna tayo. Ano po yung good news? Mamaya sa prayer ko. Hindi, ako magpe-prayer mamaya eh. Ako ang prayer mamaya eh. Ako yung prayer eh. So yung dasal ko para sa lahat. Kasama na kayo. Thank you. Na maging mababait kayo. Maganda yung prayer ko. Thank you. Kain muna tayo. Thank you. Sir, sorry sa dala. So yung sa Pilipin ko, ano yung registration ko na nakikinig sa... Doon sa Bilibid, may mga names na ibang lumalabas pero hindi ko pa ma-reveal. May mga pangalang lumalabas na mga notorious. Matakot. May mga notorious nga ang mga pangalan eh. There is a big possibility. Kasi kanina, nung tinanong ko si Kataroha, kung na-monitor niya ba yon? Inadmit niya na, nung una, hindi niya ina-admit na pinag-uusapan na kung paano tumakas. Nung bandang huli, inadmit niya na pinag-uusapan at meron na raw mga nakatakas. Narinig niyo ba yon? Yes, sir. Ayun. Nabingwit ko siya doon. Nung bandang huli, sabi niya, pinag-uusapan na rin namin na may tatakas, meron na rin nakatakas. Hindi lang niya alam kung bumalik. Listahan na binigay sa Ano po? listahan po na binigay sa Kataroha. Wala. May mga names lang ako. Pero nag-secret meeting kami sa sasakyan, Kataroha, ako at saka si Senator Padilla. Hindi nyo na-monitor yon? Nandun kami sa loob ng van. Ito yung iwagas. May kinumpisal pa siya, may nag-meet. Ay, hindi ko na masasabi muna sa inyo yon. Ha? Sir, kung lumilitaw po sa kayo, pag tinalabas siya, Hindi, ang isa sa mga pwede ko lang sabihin, isa sa mga nabanggit niya, kinakabahan siya sa mga pwedeng mangyari sa buhay niya. Nag-confirm din niya sa di ba na may mga balita rin na yung mga tumakas Pinatay na. at nagpapasalamat siya na hindi siya pinatay. Oo. Pero nung kami nasa loob ng sasakyan, may mga agam-agam din siya na delikado na rin yung buhay niya. Humingi po ba siya na anong pwedeng Ay, hindi ko pwede sabihin yung iba. Hanggang doon lang ho ako. Senado para ma-assure yung kanyang safety? Hanggang doon lang ako sa sinabi ko. I'm not in a position to answer that question. May humingi siya ng proteksyon, no? definitely may access talaga sa security sa NPP. Oo, nakapasok nga kayo eh. Papasok na kalabas. Delikado Tsaka buhay niya. ang kitang-kita doon yung mga CCTV. Doon sa huling gate, siguro mga 7 o 8 CCTV. Sir, nag-mention si Senator
responsibility, aabot ba ito kay General Katapang? Aabot kay General Katapang. Doon when it comes to commando, yung commando. Palagay ko. Sir, kahit meron siyang effort to report, to cleanse. Ang hirap talaga ng Bucor, pero ikaw yung head eh. Oo, ikaw yung head. Aabot, sir, not because meron siyang involvement, but kundi failure. Negligence or what, oo. Sabi ko kay LB, sabi mo 2017 pa hindi sumweldo. Ano yun, pwede ba ba? Although noong nasa Batangas na siya, nakapunta na siya sa mga kamag-anak niya, merong attempt yung kanyang amo na lalaki, pumunta doon sa mga kapatid niya, may daladalang pitaka na may lamang 20,000. Ang sabi nung amo niyang lalaki, si Mr. Ruiz, naiwan mo itong pitaka mo may 20,000. Sabi ni LB, wala po akong pitakang naiiwan, wala ho akong 20,000 dahil hindi niyo naman po ako pinapasweldo. So parang cover up na yon. Oo, naiiwan mo itong pitaka. Wala ho akong pitaka kasi wala ho akong pera. Hindi niyo ako pinapasweldo. Sir, bali, meron kayong abogado na binigay ni LB, no? Sir, Bukas. bali, sir, ilan yung pinatutulong nyo sa kanya? 2 ata, 3, pati si Attorney Gambol, yung sarili niya abogado. Kumain muna tayo. Pitaka? Parang gano'n na nga. Siguro afterthought, narinig ko yung salitang afterthought na baka pag kung tinanggap yun ni LB, ibig sabihin, oo, may pera siya, wala siyang pera. Sir, last na lang, yung next hearing, mga former, kasambahay rin, haharap. Hindi, yung mga amo na niya. Ayun na, hindi na po yung mga dating Hindi na. Pinalabas lang siguro yun ni Senator Tulfo kanina. Salamat. Nakakatakot. No? Sino kaya yung mga notorious na yun? Yan sinasabi ko sa inyo mga kaibigan. Kaya po si Kataroha guys, kailangan talaga i-secure na yan. Nakakatakot talaga mga kaibigan. Biro mo no, mga notorious nakatakas. Palpak talaga yung Bucor na yan. Sabi na nga ba eh. Kaya nga nung dati pa lang, nung umpisa pa lang ni Kaduwag dyan, alam ko na mangyayari. Meron talaga silang gagawin dyan sa Bucor eh. Ito na yung yan na yung problema ngayon ng Bucor mga kaibigan. Pero andun pa rin siya ha. Hindi pa rin siya tinanggal. Kaya, alam nyo, sa totoo lang, kaya siguro nag-meeting itong si nag-secret meeting itong si Senator Tolentino, Senator Padilla, tsaka si Kataroha eh. 3 lang sila, di ba, sa van? Kasi guys, pag nag-meeting sila mga kaibigan, pag kinausap nila sa Kataroha na 3 lang sila, baka siguro umamin sa totoo. Umamin siya. Sasabihin niya yung totoo. Oo, siya yung kasambahay na inabuso, no? Naisama lang kasi dito sa speech ni Tolentino po mga kaibigan. Oo. Yan po. Yan kasi nagmamagaling si Katapang samantalang noon panahon ni General Bantag walang issue na ganyan. May nakatakas, sinabi ni DOJ. Tama talaga sinabi ni General Bantag. Nagpalabas sila ng mga PDL. Meron talaga. Totoo ng lahat ng iyon, totoo 'yon. Mga nangyari dati, totoo 'yon lahat. Meron talaga silang pinatakas. Etong si Kataroha, guys, sa tingin ko dito ha. Ito ang basa ko diyan eh. Ito siguro si Kataroha, guys, kaya nabulyaso sila diyan. Hindi siguro, nagkaunsehan siguro yan, sa tingin ko. Sa tingin ko lang ha, kasi po, ang salaysay po ni Kataroha guys, ayon po kay Senator Tolentino, meron nang nakalaya, meron nang nakatakas. Nauna pa sa kanya. Yung kasi yung pagkasabi, di ba, kanina, meron nang mga nakatakas. Ang tanong, kung nakabalik ba yung nakatakas na yon? Nakabalik ba uli sa Bucor? Hindi naman kasi nila,
Wala naman kasi nakakaalam eh. Kahit tayo hindi natin alam, kahit media walang alam. Blackout eh. So itong kay Kataroha, ang tanong dito guys, bakit si Kataroha nahuli? Bakit sumurrender? Bakit nalaman natin? Parang naging parang nag-leakage, no? Kasi yung mga dating nakatakas kuno, di umano, sabi ko di umano na ayon po kay Kataroha, bakit hindi po natin nalalaman? Hindi natin alam kung ilan yun. Ilan ang nakatakas. Kaya nga sabi ni Senator Tolentino, nakakatakot. Dahil mga notorious po yung nakatakas. Pero pagdating kay Kataroha, bulilyaso sila. Bakit kaya? So, sa tingin ko lang malamang sa malamang, nagkaonsehan. Kaya may kumanta or may pumiyok. Di ba? May pumiyok, malamang. Well mga kaibigan, dito nga natin mapapatunayan kung gaano nga ba talaga kasugapa itong si Katapang at si Bautista sa loob ng Bucor Bilibid. Dahil kung hindi rin naman kay Kataroha at hindi ito nalaman ng ating mga mainstream media at ng mga media ay talagang hindi nga talaga lulusutan at hindi malalaman talaga kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng Bucor Bilibid. Tila hindi na nga tila nakatiis sa pagkatakas ni Kataroha na ito dahil nalaman agad ito ng matitinong mga media at hindi bias na media at isiniwalat ito na panig naman kay DJ Bantag dahil nalalaman talaga natin kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng Bucor Bilibid mula nung nawala di umano si DJ Bantag. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.